So hello, good day mga kadiskarte and welcome to Noah's Farming and Technique. And sa video na ito ay papakita po natin ang pag-update ng ating mga tinanim na papaya. So nandito po sa likod natin yung taniman ng ating mga papaya. So kung matatandaan natin ay gumawa tayo ng video comparison tungkol sa dalawang seeds na Red Royal at Red Lady. So ngayon ay nasa 3 buwan na sila ngayon at ipapakita natin ang kanilang development at may papakita rin natin ang kaibahan ng dalawang seeds tungkol sa kanilang paglaki. So magbubungkal din tayo ng kanilang mga lupa para mas makahinga yung mga ugat at mag-apply tayo ng fertilizer. So samahan nyo ako, let's go! So ito na yung kabuuan ng lugar na pinagtaniman natin ng mga papaya. At kung maalala nyo ay nagtanim tayo ng Red Royal at Red Lady. So sa bandang dito yun yung mga Red Lady. So ito yung 5 Red Lady na ating tinanim at sa kabilang banda naman ay nagtanim din tayo ng 5 puno ng Red Royal. At dito sa edad nila ngayon ay medyo makikita na natin yung kanilang kaibahan. So mas mababa talaga yung Red Royal compare sa Red Lady. So dito sa bandang dito yung Red Lady. Di naman din kataasan talaga pero as compare sa Red Royal so mas matangkad yung Red Lady kaysa Red Royal. At sa baba niyang ganito ay may medyo na obserbahan na tayong nag-umpisa ang mamumulaklak. So dito rin may nakitaan din tayong parang maliliit na bulaklak. Sa baba niyang ito ay parang nasa 2 dangkal lang ata to. Mga nasa 2 dangkal pero nakumpisa na siyang mamumulaklak. At dito sa bandang dito ay nagdagdag tayo ng 2 Red Royal. Ito at saka ito. At 2 ding Red Lady. Ito at saka isa rito. Bali nung nakaraan ay nagtanim tayo ng 5 Red Royal at 5 Red Lady at nagdagdag tayo ng bali tigda 2 Red Royal at Red Lady. So bali nasa 14 na lahat ang nakatanim na papaya dito. So ito yung sample ng Red Lady. So medyo may katangkaran konti as compare sa Red Royal. Ito at saka isa doon at dito pa at saka yung isa dito. Susubukan natin gumamit ng kahoy para ma-measure natin yung actual na height ng Red Royal at i-compare natin sa height ng Red Lady. So ganito lang siya kababa. I-compare natin sa Red Lady. So medyo may katangkaran talaga yung Red Lady. So may advantage din ang Red Lady lalo na kung may maraming mga manok na
nasa lugar nyo, at mas advantage niya kasi di siya madaling maabot ng mga manok o kahit anong mga hayop sa inyong lugar, at safety din sila na hindi paglalaruan ng mga bata as compare sa Red Royal. So ang Red Royal ay talagang mababa, so ang disadvantage na niya kasi pag may mga manok, pwede siyang tutukain ng mga manok or yung mga bata, pwedeng maaabot nila yung mga bunga. Pero ang advantage naman niya ay sa malalakas na mga hangin ay mas hindi siya madaling matumba kasi mababa lang yung height niya. At ngayon ay binubungkal natin ang mga lupa sa puno ng ating mga papaya para makahinga yung kanyang mga ugat at para mas madaling maka-absorb yung ilalagay nating mga fertilizer. So bali maglalagay din tayo ng fertilizer, at ang mixing ng ating fertilizer ay 1:2. So isang lata ng urea, dalawang lata ng 14-14. So i-mix natin to sa 16 liters na tubig. So yung isang balde ng tubig. Pero sa susunod nating pag-fertilizer ay maglalagay na tayo ng mga putas. So kailangan na sprayan natin ng putas yung ating mga pananim na papaya kasi nag-umpisa na itong mamumulaklak. At itong potassium ay essential ito sa development ng mga bunga, at tumutulong dito na mapatamis yung mga bunga nila.
Pagkatapos nating ma-cultivate ang lahat ng puno ng ating mga pananim na papaya ay nagtimpla na tayo ng fertilizer na ididilig natin sa mga puno ng ating papaya. Dito sa balding may tubig, dito natin imimix yung fertilizer. Usually, ang paggamit nito ay ibababad mo na sana ito ng mga overnight. Pero yung sa atin ay dito na lang natin itimpla at i-stir lang natin mabuti para ma-dissolve yung mga fertilizer na ating nilagay sa tubig. Gumamit lang tayo ng kahit anong pang stir natin para mas mabilis na ma-dissolve yung mga fertilizer. Medyo tiyaga-tiyaga lang kasi hindi natin to nababad ng overnight kaya medyo may katigasan pa yung mga fertilizer. Tiyagaan lang nating ihahalo para ma-dissolve yung mga granules niya. Sa pagdidilig natin ay huwag masyadong idilig sa pinakapuno at tingnan ang lapad ng kanilang dahon. So, kung gano'ng kalapad yung dahon niya, doon sa baba ng dahon niya, ganun kalapad na rin yung kanyang mga ugat. So, dito natin ididilig. At gano'n lang kasimple ang paraan ng pag-apply ng mga abono natin. At baka next time ay mas may papakita natin ang detalye ng pagtitimpla. At mag-update lang din ako konti ng mga karagdagang pananim dito sa ating garden. So, naggawa tayo ng mga plot para sa ating kamatis. Kaso, hindi ganoon kaganda yung resulta ng mga kamatis nating itanim kasi napakainit dito sa aming lugar at
nasusunog yung mga dahon nila at sana makarecover to. At dito sa kabilang banda naman ay ang ating mga pipino, yung cucumber. So mga ilang araw pa lang to mula ng ating itinanim. So medyo nag-umpisa na itong mag-germinate. So dito may isa. Dito rin may isa na rin nag-germinate. So siguro yung iba ay hindi pa nag-germinate. Ito ay mayroong isa din. Dito dalawa. At dito may kaka-germinate lang. Tsaka dito may isa din. At dito may bagong nag-germinate. Dito meron na rin. At dito may dalawa. So dito nag-germinate na yung dalawa. Dito may isa. Tsaka yung pinakahuli. Ayun po ang update ng ating mga pananim dito sa ating garden. So mayroon tayong mga bagong tanim na pipino at mayroon din tayong ginawang plot para sa ating mga kamatis. So yun ang mga karagdagang tinanim natin dito as intercropping sa ating mga pananim na papaya. At medyo napakainit ng panahon po dito kaya nakasombrero po tayo ngayon. At sa mga kadiskarte natin dyan, huwag kayong mag-expose sa sobrang init at uminom lagi ng tubig para maiwasan natin ang mga insidente ng heat stroke. At hanggang dito na lang tayo at sana'y nagustuhan yung ating video at sana'y kita-kita tayo ulit for the next video. At thank you for watching and ingat kayo. God bless. Bye-bye.